Taong 2022, panahon pa ng kampanya nang ipangako ni Pangulong Bongbong Marcos ang 20 pesos kada kilong bigas. 3 years later, sinabi kahapon ng Department of Agriculture na sisimulan na ito sa Visayas. Hirit ng ilang consumer sa Metro Manila, paano naman sila? Nauna nang binira ni Vice President Sara Duterte ang naturang programa na pampabango lang umano sa eleksyon. Pero sinagot yan kanina ng palasyo. May balitang A to Z si Ace Cruz. 5 kilong bigas kada linggo ang binibili ni Josephine sa halagang 60 pesos kada kilo. Kaya't nang mabalitaan ang anunsyo ng Department of Agriculture o DA nitong Miyerkules na sisimulang magbenta sa susunod na linggo ng 20 pesos kada kilong bigas sa Visayas, hiling ni Josephine. Sana magkaroon din po dito sa Mandaluyong po. Dito po. Sa Maynila? Maynila. Para po makales naman sa budget kasi sobrang mahal po ng bigas ngayon. Ayon sa palasyo, pinaplano na ng DA na ipatupad ito nationwide. Inaayos pa po ang mga maaaring issues tungkol sa logistics, pero ito po ay ipapatupad po talaga nationwide. At hindi lamang po ito ang naisin at aspirasyon ng ating Pangulo. Pero sa ngayon, sa piling individual lang ititinda ang mas murang bigas sa Visayas gaya sa mga indigent, senior citizens, single parents at mga may kapansanan. Welcome naman ito sa agri-group na Sinag pero narawagan sa DA na tiyaking hindi madedehado ang hanay ng mga magsasaka. We're anticipating na may mga millers o traders na gagamitin yung 20 pesos na presyo ng DA to force farmers to sell lower sa kanilang palay. Lalo na ngayon, maraming imports, maraming bigas sa market. Kung ang development organization na Ibon Foundation ang tatanungin, tila political stunt ito ng Marcos administration, lalo't buwaba ang trust at approval ratings ng Pangulo. Sinadya rin nilang sa Visayas gawin ang programang 20 pesos na bigas. Alam naman nila, mahirapan sila bumawi sa Mindanao kasi malakas yung mga Duterte. Relatibo malakas sila sa Luzon dahil sa Northern Luzon dahil sa pangalan ng Marcos. So siguro ang inisip nga nila yung medyo may babawi pa sa politika dito sa Visayas. Sa pagtataya ng grupo, hindi pang matagalang solusyon ang programa. Kahit ubusin nila lahat ng NFA stocks na about 358,000 metric tons, sa mahirap lamang ng Visayas, hindi pa abot siguro ng 10 buwan ay simot na yan. Nauna nang binira ni Vice President Sara Duterte ang hakbang ng pamahalaan para anya pabanguhin ang senatorial slate ni Marcos Jr. ilang linggo bago ang midterm elections. Sagot ng palasyo, ngayon po, na unti-unting natutupad ang aspirasyon na ito ng Pangulo, bakit muli na naman silang nagsasalita, nagiging negatibo? Huwag sanang pairalin ang crab mentality at huwag maging anay sa lipunan. Hanggang 4.5 million pesos ang inilaang budget ng DA at tiniyak na hahanapan ng pondo sa susunod na taon. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.